Magsiawit kayo sa Panginoon ang isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon o sandaigdigan. Tayo po ay natitipon sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalani magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan, sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ang tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang punong kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay.
Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idinudumi." Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede po bang pakibati ang inyong katabi ng isang magandang tanghali? Magandang tanghali po. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ako po si Father Franz Aquino at narito po ako kasama po yung mga magulang ko at mga kaibigan ng magulang ko bilang pasasalamat po sa Diyos sa mahal na pong Jesus Nazareno dahil po last year sa ospital po kami nag-birthday nung nanay ko. Yung na-birthday po nung nanay ko last year. Pero ngayon po, kasama ko po yung nanay ko dito, magaling na, pinagaling ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya po, dapat lang pong magpasalamat sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, madalas po nating naririnig yung mga katagang masarap ang bawal. Hindi po ba? Kapag kakain ka, may diabetes ka, alam mong bawal yung matamis, kakain pa rin ng matamis. Kasi masarap ang bawal. Bakit nga ba madalas kaakit-akit ang mga bagay na ipinagbabawal? Hindi rin po natin alam. Pero tandaan po natin, ang demonyo po aakitin tayo hindi sa kung ano ang pangit, hindi sa kung ano ang hindi masarap. Ang demonyo aakitin lagi tayo sa masarap at sa maganda. Mga kapatid, sa atin pong unang pagbasa, narinig po natin yung pagbabawal ng ating Panginoong Diyos kay Eva at Adan sa pagkain po ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Ang sabi ng Panginoong Yahweh sa kanila, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Pwedeng kanin ang lahat, pero wag yung pinagbabawal na puno ng ating Panginoong Diyos. Pero sa ating ebanghelyo, kung marinig po ninyo, para bagang wala namang pinagbabawal si Jesus. Sabi naman po ng ating Panginoong Jesus, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas mula sa kanyang puso. Kung susuriin po nating mabuti, para bang magkaiba yung sinasabi ng unang pagbasa at natang ating pong ebanghelyo. Sa unang pagbasa, may ipinagbabawal. Sa atin pong ebanghelyo, walang ipinagbabawal. Pero mga kapatid, hindi po magkalaban ang salita ng Diyos. Dalawang bagay po, bakit po hindi magkalaban yung salita ng Diyos sa unang pagbasa at sa ebanghelyo. Kasi mga kapatid, una, hindi ito tungkol sa pagkain. Tungkol ito sa pagsunod sa Diyos. Ang kasalanan po ni Eva at Adan ay hindi yung kumain sila. Ang kasalanan ni Eva at Adan ay yung sumuway sila sa Diyos. Yung kawalan nila ng tiwala sa Diyos. At sa atin pong ebanghelyo naman, ipinakita na hindi po panlabas na bagay ang nagpaparumi sa atin, kundi ang ating mga iniisip, ang ating sinasalita o sinasabi, at yung ating mga gawa. Kaya po mga kapatid, yung unang pagbasa at ebanghelyo ay hindi tungkol sa pagkain. Ito po ay tungkol sa pagsunod natin sa Diyos. Alam po ninyo, yung mga kabataan po ngayon, kung mapapansin po ninyo, kapag mag-aaral po yan, minsan gusto pong nag-aaral, hindi sa bahay. Yung mga kabataan po ngayon, makikita nyo palagi sa coffee shop. Ayoko na lang pong magbanggit kung saan, pero makikita po ninyo, sa coffee shop, doon nag-aaral. Ang una kong tanong, yung bang 3-in-1 na kape sa bahay, at yung mamahaling kape sa isang coffee shop, nakapagpapatalino kaya yung mamahaling kape?
Hindi ko po alam ha. Pero bakit ganon? Sa mamahaling coffee shop, nakakapag-aral yung mga bata. Sa bahay na 3-in-1 lang ang kape, hindi makapag-aral yung bata. Hindi rin po garantiya na kapag masarap yung kinakain mo, ay mabuti na ang ugali mo. Kahit sabihin mong ang nasa harapan mo ay steak na masarap na mamahalin, pero hindi ito garantiya na mabuti na ang kalooban mo kasi kahit tuyo yung kinakain mo sa umagahan, kahit saluyot lang ang kinakain mo sa tanghalian, ang kabutihan ay nanggagaling sa puso. Kaya kung meron mang mensahe, ang ating unang pagbasa at ang ating ebanghelyo ay ito. Kahit ano ang kinakain mo, ang mahalaga pa rin ay yung sumunod tayo sa Diyos. Amen po. Hindi garantiya ang masarap na pagkain para tayo'y maging mabuti. Hindi rin naman po ibig sabihin kapag hindi masarap yung pagkain mo ay masama na ang ugali mo. Kahit anong kainin natin, hindi ito tungkol sa pagkain. Tungkol ito sa kagustuhan nating sumunod sa Diyos. Amen po. Pangalawa, ang atin pong unang pagbasa at ebanghelyo ay hindi rin naman po tungkol sa physical diet. Ang ating unang pagbasa at ebanghelyo ay tungkol sa spiritual diet. Minsan po kasi ang higpit-higpit natin sa pagkain. Iwas sa kolesterol, iwas sa asukal, di kumakain ng kanin. Pero paano naman po yung spiritual na kalusugan? Iniiwasan ba natin yung kasalanan? Iniiwasan ba natin ang paninirang puri? Iniiwasan ba natin yung kabuktutan? Iniiwasan ba natin yung pandaraya, kahalayan, pagkainggit? Minsan, ang higpit-higpit natin sa pagkain, pero yung mga bagay na hindi natin dapat ginagawa, hindi naman natin pinipigilan yung ating sarili. Kaya nga, ang tanong ngayon, ano ba ang spiritual mong dieta? What is your spiritual diet? Nagdarasal ka ba? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Gumagawa ka ba ng mabuti sa kapwa? O mas inuuna natin yung manlamang ng kapwa? Mas inuuna natin yung kayabangan, kawalanghiyaan? Mga kapatid, we need also spiritual diet. Kung paano mong pinipigilan ang sarili mo na kumain ng kanin at kung ano pa man, sana pigilan rin natin ang ating sarili sa paggawa ng kasalanan. Pakitingnan nga po yung katabi. Tingnan niyo po yung katabi ninyo. Sige, tingnan ninyo. Pakisabi sa kanya, tigilan mo na kasi. Ayaw kasi nating tigilan. Tigilan na po natin yung paggawa ng kasalanan. Mga kapatid, ang ating pong ebanghelyo at unang pagbasa, hindi tungkol sa pagkain. Tungkol po ito sa pagsunod sa Diyos. Tungkol sa pag-iwas natin sa kasalanan. Kasi kahit ano pa man yung kinakain natin, kung hindi naman malinis ang puso natin, kung hindi naman tayo sumusunod sa Diyos, walang halaga yung kinakain natin. Mga kapatid, mamaya, tatanggap tayo ng komunyon. Kakainin natin ang katawan ni Kristo. Sana, kapag kinain natin ang katawan ni Kristo, mahawahan man lang sana tayo ng kabanalan at kabutihan ni Kristo. Sana pag-uwi po natin, matularan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa kanyang pagmamahal at sa kanyang pagpapakabanal sa pang-araw-araw na buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-aalinlangang pagsasabuhay ng ating relihiyon. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso.
Ang ating simbahan naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pampalubag na loob na salita lamang. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa isang ng aming buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa isag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin na loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, Hindi hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Sa tuwing ika'y namamalas, o aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagniningas, diwa'y nabubuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan nito ay iyong panawagan, nalimutin ang sarili, buong layang magdusay ring sakit, anong tamis o kay gaan, akatito'y landas ko sa iyong kaharian. O Jesus, kong
minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatilian may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Sa gitna ng hirap, mayroong kapanatagan. Tanan kong dusa at hinahil, lubos na napaparam, pagkat ito'y kaparaanan na mag-uugnay sa atin, na kapwa nag-iibigan. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatilian may hubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatilian may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Announcement. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain-inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon po ibabasbasan ang mga nabili po ninyong mga dasalan, mga panyo at mga imahen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ng iyong kasagutan ng mga may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malulahating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang,
Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo namatayan ay salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.